Nahuli ko ang mapapangasawa ng anak kong si Anton, na may hawak na GPS at mga mapa sa gitna ng gabi, sa gitna mismo ng aming farm sa Batangas. Hindi siya naghahanap ng signal ng cellphone. Naririnig ko siyang bumubulong sa telepono tungkol sa presyo ng bawat metro kwadrado ng aking lupa habang dahan-dahang itinatago ang isang panukat sa kanyang bulsa. Akala ni Anton ay ulyanin na akong retiradong engineer. Kaya naman, imbes na kumprontahin siya, gumawa ako ng isang matalinong hakbang. Habang abala sila ng anak kong si Christina sa pamamalengke, lulan ng aking lumang jeep ay lumingid ako sa likod ng farm. Inilipat ko ang lahat ng mga muhon o yung mga konkretong marka ng hangganan ng lupa, patungo sa pinakamatarik at mabato naming bangin. Makalipas ang 3 oras, isang mamahaling sasakyan ang dumating sa aming tarangkahan. Isang mayamang broker ang bumaba, tiningnan ang bangin, at galit na hinarap si Anton. Namutla ang aking magiging manugang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang akala niyang gintong lote ay isa ng malalim at walang kwentang hukay. Bago ko ituloy ang kwento kung paano ko tuluyang nabulilyaso ang plano ni Anton, maaari bang mag-comment muna kayo kung saang probinsya o lungsod kayo nakikinig ngayon? Gusto ko lang malaman kung hanggang saan umaabot ang kwentong ito. Minsan, kapag nakaupo ako sa lumang tumba-tumba sa may balkonahe habang humihigop ng mainit na kapeng barako, pinagmamasdan ko ang malawak na lupain na ito, ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang huni ng mga kuliglig sa dapit hapon. Lahat ng ito ay bahagi na ng aking pagkatao, akala ng marami. Isa lang akong simpleng matanda na naghihintay na lamang sa paglipas ng panahon. Nakikita nila ako na nakasuot ng kupas, na maong, lumang t-shirt at laging nakasakay sa aking truck na mahigit 10 taon na ang tanda. Kalawangin na ang gilid nito. Maingay ang makina. At kung minsan ay kailangan pa ng matinding pasensya bago umandar. Pero para sa akin, ang truck na iyon ang saksi sa lahat ng hirap at tagumpay namin ng aking yumaong asawa, ang aking mahal na si Luz. Bumabalik ang alaala ko noong taong 1994, 1,994. Noong panahong iyon, wala pang gustong tumingin sa lupaing ito dito sa Batangas. Talahiban lang ito, mabato, malayo sa kabihasnan. Sabi ng mga kaibigan ko noon, "Ricardo, bakit ka bibili ng lupang walang pakinabang? Itatapon mo lang ang pinaghirapan mo." Pero si Luz, iba siya. Hinawakan niya ang kamay ko habang nakatayo kami sa gitna ng matataas na damo. Sabi niya, "Ricardo, dito natin itatayo ang ating pangarap. Malayo man sa ingay ng Maynila, dito tayo bubuo ng sarili nating mundo." Kaya naman, sa halagang 1,000,000 piso at 500,000, binili namin ang 80 ektarya ng lupang ito. 1,000,000 at kalahati noong panahong iyon. Malaking pera na iyon para sa aming dalawa. Nagtiis kami, nagtipid, nag-ipon ng bawat sentimo mula sa aking trabaho bilang engineer. Sino ang mag-aakala na pagkalipas ng 3 dekada, ang lupang dati ay talahiban lang, ay magiging sentro na ngayon ng pag-unlad. Ang Metro Manila ay unti-unti nang dumidikit sa amin. Ang mga malalaking kumpanya, ang mga developer ng mga subdivision, parang mga buwitre na sila kung umaligid. Halos linggo-linggo, may tumatawag sa akin, may nag-aalok. "Tay Ricardo, bibilhin namin ang farm ninyo ng 200 milyon. Tay Ricardo, doblehin namin ang alok ng iba." Nitong huli, ang appraisal sa lupang ito ay umabot na sa 200 at 50 milyong piso. 200 at 50 milyon. Minsan, napapailing na lang ako. Isipin mo, mula sa 1,000,000 at kalahati, naging 200 at 50 milyon. Ngunit, may isa pa akong sekreto. Isang sekretong hindi alam ng kahit na sino, maging ng aking anak na si Christina. Noong aktibo pa ako bilang engineer, nakaimbento ako ng isang maliit na bahagi ng makina, isang component na ginagamit sa mga malalaking industrial refrigeration system. Hindi ito sikat, hindi ito lumalabas sa balita, pero bawat unit na ibinebenta,
sa buong mundo. May maliit na bahagi ng kita na napupunta sa akin. Ang tawag nila doon ay royalties. Sa loob ng 20 taon, ang maliit na kitang iyon ay unti-unting lumaki. Hindi ko ito ginastos. Inilagay ko ito sa mga tamang investment, isang maingat na pagpapatakbo ng pera. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng aking ipon, ang aking mga investment, at ang halaga ng farm na ito, ang kabuuang yaman ko ay mahigit 450 milyong piso. 450 milyon. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, Ricardo, bakit ka pa rin nakasuot ng t-shirt na may butas? Bakit mo pa rin minamaneho ang lumang truck na iyon? Bakit ka pa rin bumibili ng damit sa palengke? Ang sagot ay simple lang. Ang pera ay parang tubig sa dagat. Kapag uminom ka dahil sa uhaw, lalo ka lang mauuhaw. Nakita ko kung paano nag-awa-away ang mga pinsan ni Luz noong pumanaw ang kanilang mga magulang. Mga magkakapatid na dati ay nagmamahalan. Biglang naging magkakaaway dahil sa ilang metro ng lupa. Nagkasuhan, nagmurahan, nagkasakitan. Ayaw kong mangyari iyon kay Christina. Gusto ko na lumaki si Christina na alam ang halaga ng sipag. Gusto ko na makilala niya ang isang tao na mamahalin siya dahil sa kung sino siya, at hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya. Iyon ang dahilan kung bakit itinago ko ang lahat. Para sa akin, ang pagiging normal na pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mayaman na pamilya. Christina, ang aking munting prinsesa, lumaki siyang simple. Masaya na siya sa pagkain sa tabing kalsada. Masaya na siya sa panonood ng sine. Nakatapos siya ng pag-aaral at ngayon ay maayos ang trabaho sa marketing. Proud ako sa kanya. Napaka-proud ko. Dahil alam ko na pinalaki namin siya ni Luz ng may tamang asal. Pero, dumating si Anton, ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling polo shirt, ang lalaking laging mabango, ang lalaking tila alam ang lahat ng tamang sasabihin. Sa simula, natuwa ako para kay Christina. Akala ko, natagpuan na niya ang kanyang katuwang sa buhay. Pero ang isang engineer ay hindi lang sanay sa mga makina. Sanay din kaming tumingin sa mga butas, sa mga hindi pagkakapantay, at ang mga tanong ni Anton tungkol sa hangganan ng aming lupa ay isang malaking butas na hindi ko pwedeng baliwalain. Tay Ricardo, hanggang doon ba sa malaking puno ng mangga ang lupa niyo? Tay Ricardo, may titulo ba ang bawat ektarya rito? Ang mga tanong na iyon, parang tunog ng sirang makina sa pandinig ko. May mali, may hindi tama. Bakit ang isang taong nagsasabing mahal niya ang anak ko ay mas interesado sa kung nasaan ang riles ng bakod namin? Minsan, habang nakaupo ako sa tumba-tumba, nararamdaman ko ang presensya ni Luz sa tabi ko. Parang naririnig ko ang boses niya na bumubulong. Ricardo, protektahan mo ang ating anak. Protektahan mo ang ating pinaghirapan. At iyon ang gagawin ko. Ang yaman na itinago ko sa loob ng maraming taon ay hindi ko hahayaang mapunta sa kamay ng isang mapagsamantala. Gagamitin ko ang bawat piso, ang bawat koneksyon, at ang bawat talino na mayroon ako para masigurong hindi masasaktan ang aking anak. Hindi nila alam na sa likod ng matandang ito na nakasuot ng t-shirt na puti ay may isang taong kayang gumuho ng kanilang mundo kapag ginalaw ang pinakamahalagang kayamanan ko. Hindi ang pera, hindi ang lupa, kundi ang aking anak, Auntie. Si Christina, handa na ang lahat. Ang mga dokumento ay nasa safe. Ang mga ebidensya ay unti-unti nang nabubuo. Sa tingin ni Anton, ako ang kanyang biktima. Isang matandang probinsyano na madaling lokohin pero nagkakamali siya. Ang matandang ito ay may 450 milyong dahilan para manalo sa laban na ito. Abangan nyo! Dahil ang susunod na mangyayari ay hinding-hindi nyo malilimutan. Enkise, sabi nila. Kapag ang isang bagay ay mukhang masyadong maganda para maging totoo, madalas ay hindi nga ito totoo. Iyan ang tinitibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko si Anton.
Naaalala ko pa noong unang beses siyang dinala ni Christina rito sa aming farm sa Batangas. Noong huling bahagi iyon ng Nobyembre. Malapit na ang Pasko. Dumating siya lulan ng isang makinang na puting sasakyan. Isang Audi, bagong-bago. Malinis na malinis. Kahit na dumaan ito sa maalikabok na kalsada, papasok sa aming lupain, pagbaba niya ng sasakyan. Tila bumaba ang isang modelo mula sa isang magasin. 33 taon, maayos ang gupit ng buhok, mabango, napakabango niya. Kahit sa malayo, amoy mo na ang mamahaling pabango na dala niya mula sa Maynila. Ang kanyang suot ay tila pinag-isipan ng husto, isang asul na polo shirt na hapit sa kanyang katawan. At sapatos na halatang hindi pa nakakatapak sa putik. Mano po tay Ricardo, ang bungad niya sa akin, napakagalang. Yumuko siya at kinuha ang aking kamay para magmano. Ang boses niya ay malumanay. Tila isang musika na nakakaakit sa pandinig. Ngumiti siya. At ang kanyang mga ngipin ay pantay-pantay at mapuputi. Masyadong perpekto. Iyan ang unang pumasok sa isip ko. Masyadong perpekto. Bilang isang retired engineer, ang utak ko ay laging naghahanap ng mga pagkakamali. Sa bawat disenyo, sa bawat makina, laging may maliit na butas. Pero kay Anton, tila wala akong makita. Sa unang tingin, siya na ang pangarap na lalaki para sa kahit sinong anak na babae, isang investment advisor sa BGC, Bonifacio Global City. Ang sentro ng yaman at luho sa Taguig. Sabi ni Christina, napakagaling daw ni Anton sa kanyang trabaho. Hawak niya ang pera ng mga mayayamang pamilya. Alam niya kung saan dapat ilagay ang bawat sentimo para lumago. Matalino siya. Napakatalino. Noong hapunan na iyon, habang kumakain kami ng adobo at inihaw na tilapia, hindi tumitigil si Anton sa pagpuri. Tay, Ricardo, napakasarap po ng luto ninyo. Parang lasang luto ni Nanay Luz. Gaya ng naikukwento ni Christina, sabi niya, habang nakatingin sa larawan ng aking yumaong asawa sa dingding. Kumurot ang puso ko. Binanggit niya si Luz. Isang estratehiya na alam kong epektibo para makuha ang loob ng isang biyudo, pero sa halip na matuwa, lalong lumakas ang babala sa aking isipan. Bakit tila alam niya ang bawat kiliti ng aking damdamin? Bakit bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang galing sa isang script? Pinagmasdan ko ang aking anak na si Christina, ang aking munting dalaga na ngayon ay tila bulag sa pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing titingin kay Anton, ang kanyang mga tawa ay masayahin, punong-puno ng pag-asa. Sabi ko sa aking sarili, Ricardo, baka masyado ka lang mapaghinala, baka naman talagang maswerte lang ang anak mo. Pero hindi. Ang aking kutob ay hindi kailanman nagkamali. Napansin ko ang isang bagay kay Anton, isang pattern. Sa tuwing kami ay magkakasama, lagi niyang iniikot ang usapan sa ating kinabukasan. Pero hindi ito ang normal na pag-uusap tungkol sa pamilya o mga anak. Ang usapan niya ay laging may kinalaman sa ari-arian. Isang hapon, habang naglalakad-lakad kami sa may taniman ng mga kape. Huminto siya. Tumingin siya sa malayo, doon sa rurok ng burol kung saan makikita ang kabuuan ng 80 ektarya. Tay, tawag niya sa akin, napakalaki po pala talaga ng farm na ito sa Maynila. Ang ganito kalaking lupa ay katumbas na ng isang buong siyudad. Tumango lang ako. Oo, Anton. Pinaghirapan namin ito ni Luz. Alam niyo po, bilang investment advisor, nakikita ko ang potensyal ng lugar na ito. Ang Batangas ay mabilis nang umuunlad. Ang mga kalsada ay ginagawa na sa loob ng 5 taon. Ang halaga ng lupang kinatatayuan natin ay maaaring triplehin o higit pa. Muli, nakaramdam ako ng lamig. Bakit niya iniisip ang halaga ng lupa? Bakit niya iniisip ang pag-unlad? Sa halip na ang katahimikan ng lugar. Ang mas nakakabahala ay ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga tauhan ko sa farm. Sa harap ko, napakabait niya sa kanila. Binabati niya ang mga magsasaka. Namimigay siya ng pasalubong mula sa Manila.
Pero isang beses, nakita ko siya sa malayo. Hindi niya alam na nakatingin ako. May isang tauhan ako na aksidenteng nakabunggo sa kanya. Nakita ko ang mukha ni Anton na wala ang kanyang perpektong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Tila isang taong handang manakit. Ngunit, sa isang iglap, nang makita niyang papalapit si Christina, bumalik ang kanyang ngiti. Parang isang switch ng ilaw, on at off. Doon ko nakumpirma. May maskara ang lalaking ito. Ang perpektong manugang na ito ay isang mahusay na aktor. Gabi. Habang nakahiga ako sa aking kwarto, naririnig ko ang tawanan nila sa balkonahe. Naririnig ko ang matatamis na salita ni Anton. Sinasabi niya kay Christina kung gaano siya kapalad. Sinasabi niya na gusto niyang alagaan kami habang buhay. Ngunit sa isip ko, tinatanong ko, alin ang gusto mong alagaan, Anton? Ang anak ko o ang titulo ng lupa ko bilang isang ama? Masakit makita na ang iyong anak ay nahuhulog sa bitag. Gusto ko siyang hilahin pabalik. Gusto ko siyang yugyugin at sabihing, "Gising, Christina. Hindi siya ang inaakala mo." Pero alam ko, kung gagawin ko iyon nang walang matibay na ebidensya, ako ang lalabas na masama. Ako ang lalabas na hadlang sa kanyang kaligayahan. Mag-aaway lang kaming mag-ama. At iyon ang eksaktong gusto ni Anton na mangyari. Ang isolate ang anak ko mula sa akin, kaya naman, pinili kong manahimik. Pinili kong maging maingat. Pinili kong maglaro sa kanyang laro. Sa tuwing magtatanong siya tungkol sa estate planning, tumatango ako. Sa tuwing magtatanong siya tungkol sa mga investments ko, nagpapanggap akong walang alam. Hinahayaan ko siyang maniwala na ako ay isang matandang probinsyano lamang na madaling paikutin. Hinahayaan ko siyang maniwala na siya ang pinakamatalino sa aming dalawa. Pero ang hindi alam ni Anton, ang isang engineer ay hindi lang marunong bumasa ng blueprints. Marunong din kaming bumasa ng mga tao. Ang bawat kilos niya, ang bawat titig niya, ang bawat tay Ricardo na lumalabas sa bibig niya. Lahat iyon ay itinatala ko sa aking isipan. Sa mundong ito, walang taong masyadong perpekto. Lahat tayo ay may dumi. Lahat tayo ay may lihim. At ang lihim ni Anton ay unti-unti nang lumilitaw. Gusto mong malaman ang hangganan ng lupa ko, Anton? Sige, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Pero hindi ang hangganan ng lupa ang makikita mo, kundi ang hangganan ng pasensya ko bilang isang ama. Nakakatakot ang isang taong laging nakangiti, lalo na kung ang ngiting iyon ay hindi abot sa kanyang mga mata. At si Anton, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Christina, anak ko, sana ay mapatawad mo ako sa aking mga gagawin. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong magising ka isang araw na wala na ang lahat sa iyo. Ang dula-dulaan ni Anton ay malapit nang matapos. Ang kurtina ay malapit nang bumagsak. At ako ang sisigurado na sa huling eksena. Ang tunay na katotohanan ang mananaig. Masyadong perpekto? Hindi. Masyadong mapanganib. Iyan ang tamang salita para kay Anton. Isang mapanganib na manloloko na nakasuot ng mamahaling polo shirt. Ngunit hindi niya alam na ang matandang ito ay hindi pa tuluyang kumakalawang. Kaya ko pang lumaban at lalaban ako para sa pamilyang binuo namin ni Luz. Hintayin mo lang, Anton. Malapit na tayong magkita sa dulo ng iyong mga kasinungalingan. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang bawat kilos ni Anton. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga tanong. Lahat ng iyon ay tila mga anino na sumasayaw sa dilim ng aking silid. Manaali, sabi nila. Ang kutob ng isang magulang ay bihirang magkamali. At ang kutob ko ay kasing bigat na ng isang malaking bato sa aking dibdib. Kinaumagahan. Bago pa sumikat ang araw, kinuha ko ang aking lumang telepono. Hinanap ko ang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan, ang numero ni Attorney Santos. Si Attorney Santos ay hindi lang basta abogado para sa akin.
Siya ay isang matalik na kaibigan namin ni Luz noong nabubuhay pa siya. Siya ang nakakaalam ng lahat ng aming mga sikreto, ang aming mga ari-arian, at ang aming mga pangarap. Siya ay matalino, matalas, at higit sa lahat, tapat. Attorney Santos, kailangan ko ang tulong mo. Ang bungad ko nang sagutin niya ang tawag. Ramdam ko ang pagtataka sa kanyang boses. Ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Pinapunta niya ako sa kanyang opisina sa Makati habang nagmamaneho ako ng aking lumang truck patungong Maynila. Hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Ang traffic sa SLEX, ang ingay ng lungsod. Tila lahat ito ay nagpapaalala sa akin na ang mundong kinatatayuan ko ay mabilis nang nagbabago. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Santos, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na kamay. Ricardo, anong problema? Tungkol ba ito sa farm? O tungkol sa anak mong si Cristina? Naupo ako at huminga ng malalim. Tungkol ito kay Anton, ang lalaking pakakasalan ni Cristina sa susunod na buwan. May mali sa kanya, Attorney Santos. Masyado siyang perpekto at masyado siyang interesado sa mga hangganan ng lupa ko. Ngumiti si Attorney Santos. Isang ngiting puno ng pangunawa. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Magpapagawa tayo ng background check. Aalamin natin kung sino ba talaga itong si Anton. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na puno ng kaba at pag-aalinlangan. Tuwing makikita ko si Cristina na masayang naghahanda para sa kanyang kasal. Parang may kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Paano kung tama ako? Paano kung sinisira ko lang ang kaligayahan ng anak ko? Ngunit dumating ang tawag ni Attorney Santos. Ricardo, kailangan nating magkita. Ngayon din, huwag tayong mag-usap sa telepono. Alam ko na. Sa tono ng boses niya, alam ko nang may hindi magandang balita. Mabilis akong bumalik sa Makati. Pagpasok ko sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at inabutan ako ng isang makapal na folder. Ricardo, maging matatag ka. Ang nakita namin tungkol kay Anton ay hindi maganda. Binuklat ko ang folder. Ang unang nakita ko ay ang mga larawan ni Anton, pero hindi siya nag-iisa sa mga larawang iyon. May kasama siyang ibang mga babaeng hindi ko kilala, ngunit halatang galing sa maririwasang pamilya. Sino sila? Tanong ko habang nanginginig ang aking kamay. Sila ang mga naging fiancé ni Anton bago niya nakilala si Cristina, paliwanag ni Attorney Santos. Ang unang babae ay si Rebecca, anak ng isang mayamang pamilya sa Forbes Park. Ang pangalawa naman ay si Sarah, ang nag-iisang tagapagmana ng isang real estate mogul sa Dasmariñas Village. Napatigil ako. Forbes Park? Dasmariñas Village? Iyan ang mga lugar ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang crème de la crème ng ating lipunan. Anong nangyari sa kanila? Tanong ko. Bumuntong hininga si Attorney Santos. Pareho ang pattern, Ricardo. Magpapakilala si Anton bilang isang investment advisor. Gagamitin niya ang kanyang talino at kagwapuhan para makuha ang loob ng anak at ng mga magulang pagkatapos. Unti-unti siyang magtatanong tungkol sa yaman ng pamilya, sa mga trust fund, sa mga titulo ng lupa. Tinigilan ko ang pagbabasa. Ang puso ko ay tila sasabog na sa galit. Ipinagpatuloy ni Attorney Santos. Sa parehong pagkakataon, natatapos ang engagement ng biglaan. Alam mo kung kailan? Pagkatapos niyang makakuha ng lahat ng impormasyong kailangan niya tungkol sa kanilang mga ari-arian, hindi siya nagnanakaw sa paraang labag sa batas. Mas matalino siya doon. Gagamit siya ng mga dokumento, mga pirma, mga investment schemes na pabor sa kanya. Bakit hindi sila nagdemanda? Tanong ko. Dahil ang mga pamilyang iyan, ayaw nila ng iskandalo. Mas pinili nilang bayaran na lang si Anton para lumayo at manahimik para sa kanila. Mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa perang nakuha niya. Pero sa kaso ni Cristina, mukhang mas malaki ang balak niya. Tumingin ako sa mga dokumento. May mga kopya ng mga emails, mga bank transfers, at mga testimonya mula sa mga taong nakausap ng mga Thamtutu. Si Anton ay isang profesional na manghuhuthot, isang gold digger sa wikang Ingles, ngunit mas mapanganib.
Isang mapanirang anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng isang pamilya, ang pinakanakakatakot na bahagi, sabi ni Attorney Santos habang itinuturo ang isang pahina. Ayon sa aming source, si Anton ay may malaking utang sa ilang mga underground lenders sa Manila. Natalo siya sa ilang mga maling investments. Kailangan niya ng malaking pera sa lalong madaling panahon. Kaya pala nagmamadali siyang ipakasal kay Christina. Kaya pala interesado siya sa farm ko. Ang aming lupain sa Batangas, ang aking mga patents. Ang mga royalties na tinatago ko. Iyon ang gagamitin niya para bayaran ang kanyang mga utang at magsimulang muli ng kanyang marangyang buhay. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Si Christina, ang aking inosenteng anak. Siya ang ginagamit na pain para makuha ang gusto ni Anton. Hindi siya mahal ni Anton. Pinaplano na ni Anton kung paano kukunin ang lahat sa amin. Habang ang anak ko naman ay abala sa pagpili ng bulaklak para sa kanyang buke. Ano ang gagawin natin, Attorney Santos? Tanong ko. Ang boses ko ay puno na ng determinasyon. Maaari nating sabihin agad kay Christina, mungkahi niya. Pero sa tingin mo, maniniwala ba siya? Sa ngayon, bulag siya sa pag-ibig. Maaaring isipin niya na gumagawa lang tayo ng paraan para sirain si Anton. Umiling ako. Kilala ko ang anak ko. Kapag sinabi ko ito ngayon, baka mag-away lang kami. Baka lalo pa siyang mapalapit kay Anton. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan nating mahuli si Anton sa mismong kilos niya. Tumango si Attorney Santos. May kakilala akong thumb tutu. Si Maria. Napakahusay niya pagdating sa ganitong mga kaso. Hayaan mong siya ang magtrabaho para sa atin. Aalamin natin ang bawat galaw ni Anton hanggang sa araw ng kasal. Lumabas ako ng opisina ni Attorney Santos na mabigat ang hakbang. Ang kalangitan sa Makati ay madilim. Tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Habang nagmamaneho ako pauwi sa Batangas, isang pangako ang binitawan ko sa aking sarili. Hindi ako papayag na maging susunod na biktima si Christina. Hindi ko hahayaan na ang lahat ng pinaghirapan namin ni Luz ay mapunta lang sa isang taong walang konsensya. Sige, Anton, magpatuloy ka sa iyong pagpapanggap. Magsuot ka ng iyong pinakamagandang ngiti. Magmano ka sa akin at magsalita ng matatamis na salita. Ngunit tandaan mo ito. Ang matandang ito na kinukutya mo ay alam na ang iyong tunay na kulay. Ang paghahanap sa katotohanan ay tapos na. Ngayon, ang paghahanap sa katarungan naman ang magsisimula. Hinding-hindi ko hahayaang masira ang buhay ng anak ko. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang aking pamilya. Dahil sa huli, ang katotohanan ay laging nananaig. At ang katotohanang nadiskubre ko, ang magiging mitsa ng iyong pagbagsak. Hintayin mo lang, Anton, ang kasal na inaasam-asam mo ay magiging isang bangungot na hinding-hindi mo malilimutan. Isang mainit na hapon noon sa Batangas. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng niyog at ang hanging umiihip ay tila may dalang babala. Nakaupo ako sa aking paboritong silya sa balkonahe. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Pinagmamasdan ko ang aking malawak na lupain, ang lupang bunga ng 3 dekada ng pagtitiis. Maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Anton, ang makinang na puting Audi. Huminto ito sa tapat ng bahay at bumaba si Anton na may dalang isang itim na briefcase. Ang kanyang ayos ay tila isang taong pupunta sa isang napakahalagang pulong sa Makati. Ngunit dito, sa gitna ng aking farm, ang kanyang hitsura ay tila isang banyaga. Isang banyagang may dalang plano. Tay Ricardo, bati niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Napansin ko po kasi nitong mga huling araw, tila mabilis kayong mapagod. Ngumiti lang ako. Isang tipid ng ngiti. Maayos naman ako, Anton. Tumatanda lang talaga. Naupo siya sa tabi ko at ipinatong ang kanyang briefcase sa lamesa. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, tila isang manghuhula na maglalabas ng kanyang mga baraha. Inilabas niya ang ilang makakapal na dokumento. Tay, simula niya. Alam niyo po,
Bilang isang investment advisor, tungkulin ko na protektahan ang mga taong mahal ko. At dahil magiging pamilya na tayo sa susunod na buwan, hindi ko mapigilang mag-alala para sa inyo at para kay Christina. Tumitig ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Anton? Bumuntong hininga siya. Isang buntong hiningang halatang pinag-aralan. Ang yaman po ninyo, ang farm na ito, napakalaki nito. Pero sa edad ninyo ngayon, marami pong pwedeng mangyari. Paano kung bigla kayong magkasakit? Paano kung dumating ang panahon na hindi nyo na kayang mag-isip ng malinaw? Alam nyo naman po ang mga ospital ngayon, napakamahal, at ang mga ari-arian kapag walang tamang plano. Nauubos lang sa buwis at sa mga abogado. Uminom ako ng tubig at hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Alam ko na kung saan ito papunta. Ito na ang pain, ito na ang bitag. Naisip ko po. Pagpapatuloy niya habang inilalatag ang isang papel sa harap ko. Dapat po tayong gumawa ng isang trust fund para kay Christina. At para maging mabilis ang pagpapatakbo ng lahat, kailangan niyo pong pumirma sa dokumentong ito. Ang tawag dito ay Special Power of Attorney o SPA. Ang salitang iyon, Special Power of Attorney, ay tila isang malakas na kulog sa aking pandinig. Alam ko ang ibig sabihin niyan. Kapag pinirmahan ko iyan, ibinibigay ko sa kanya ang karapatang kontrolin ang lahat. Ang aking pera, ang aking mga bank accounts, at higit sa lahat, ang aking lupa. Bakit kailangan ng SPA, Anton? Tanong ko sa malumanay na paraan. Para po sa inyo ito, Tay, mabilis niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila nakakita ng ginto. Sakaling magkaroon ng emergency, hindi na mahihirapan si Christina. Ako na ang bahalang mag-asikaso ng lahat ng papeles. Ako na ang lalakad sa bangko. Ako na ang makikipag-usap sa mga developer. Sa ganitong paraan, makakapag-relax na lang kayo rito sa farm. Wala na kayong iisipin na problema. Napakaganda pakinggan. Hindi ba? Para siyang isang anghel na nag-aalok ng tulong. Pero sa likod ng mga salitang iyon, nakikita ko ang isang buwitre na handang kumain ng aking laman. Inilabas niya ang isang ballpen. Isang mamahaling ballpen na ginto ang kulay. Iniabot niya ito sa akin. Pirma lang po kayo rito, Tay. At dito rin po sa isa pang pahina. Huwag kayong mag-alala. Binasa na ito ng aking mga legal partners sa BGC. Siguradong protektado kayo rito. Kinuha ko ang papel at kunwari ay binasa ito. Ngunit ang totoo, ang tinitingnan ko ay ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang perpektong manugang na ito ay hindi makapaghintay na makuha ang aking pirma. Anton. Sabi ko habang tinititigan ang dokumento. Paano kung ayaw kong ibenta ang lupa? Sabi mo rito sa SPA, may karapatan ang trustee na magbenta o magsanla ng ari-arian. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Formalidad lang po iyan, Tay. Siyempre, hinding-hindi ko gagawin iyon nang wala kayong pahintulot. Pero kailangan po iyan sa dokumento para maging valid. Alam niyo naman ang batas sa Pilipinas. Napakakumplikado. Muli, nagsinungaling siya. Alam ko ang batas. Bilang isang engineer na humawak ng maraming kontrata, alam ko na ang SPA na ito ay isang lisensya para nakawin ang lahat sa akin ng legal. Paano si Christina? Tanong ko. Bakit hindi sa kanya ibigay ang SPA? Tumawa siya nang mahina. Isang tawang nakakairita sa tenga. Tay naman. Alam niyo naman si Christina. Napaka-emosyonal ng anak niyo. Madali siyang ma-stress sa mga usaping legal at pera bilang asawa niya. Gusto ko siyang iligtas sa ganoong sakit ng ulo. Hayaan niyo na po sa akin ang mabigat na trabaho. Ako na ang tatayo bilang haligi ng inyong pamilya. Doon ko na napatunayan ang lahat. Sa bawat salita niya, wala siyang binanggit tungkol sa pagmamahal niya kay Christina. Ang tanging binabanggit niya ay ang yaman, ang proteksyon ng pera, at ang pagkontrol sa aking mga ari-arian. Ang lahat ng sinabi ni Attorney Santos, ang lahat ng nalaman ko tungkol sa kanyang mga nakaraang biktima, ay totoo. Si Anton ay isang mangang aso, at kami ang kanyang susunod na huli.
Iniwan niya ang mga dokumento sa akin. Pag-isipan niyo po, Tay. Pero sana, mapirmahan niyo na bago ang kasal. Para pagkatapos ng inyong honeymoon sa Europe, maayos na ang lahat. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa sa balkonahe. Tiningnan ko ang mga papel na iniwan niya. Ang mga papel na ito ay hindi lamang mga dokumento. Ito ay mga bitag na gawa sa tinta. Nararamdaman ko ang matinding galit sa aking dibdib. Paano niya nagagawang lokohin ang isang matanda? Paano niya nagagawang gamitin ang aking anak para makuha ang gusto niya? Anton, bulong ko sa hangin. Akala mo ba ay madali akong mauto dahil lang ako ay matanda na? Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang dilim sa likod ng iyong mga ngiti? Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Maria, ang thumb tutu. Maria, sabi ko, handa na ang pain. Sinubukan na niyang ipakagat sa akin ang SPA. Ngayon, kailangan nating bilis-bilisan ang pagkolekta ng mga recording. Gusto kong marinig kung ano ang plano nila ng kanyang kasabwat. Ibinalik ko ang mga papel sa briefcase ni Anton na nakalimutan niya. O sadyang iniwan. Ngumiti ako ng mapait. Ang special power of attorney na gusto niya ay magiging sarili niyang hatol. Sige, Anton, magdiwang ka muna. Isipin mo na nakuha mo na ang loob ng matandang ito. Isipin mo na malapit na sa iyong mga kamay ang milyon-milyong piso na pinaghirapan ko. Ngunit tandaan mo, ang isang engineer ay hindi lang marunong gumawa ng mga gusali. Marunong din kaming gumawa ng mga kabaong. At ang kabaong na ito ay sadyang inilaan ko para sa iyong mga kasinungalingan. Masyado kang naging kampante, Anton. At iyan ang magiging pinakamalaking pagkakamali mo. Ang kasal ay papalapit na. At sa araw na iyon, hindi lang si Christina ang maglalakad sa altar. Kasama niyo ring maglalakad ang katotohanan na siyang dudurog sa iyong mga pangarap. Hihintayin ko ang iyong susunod na galaw. Dahil sa bawat hakbang mo, mas lalo mong hinihigpitan ang tali sa iyong sariling leeg. Hanggang sa muli, aking perpektong manugang, malapit na tayong magkita sa dulo ng iyong kasamaan. Madilim na ang paligid dito sa aming farm sa Batangas. Tanging ang huni lamang ng mga kuliglig at ang marahang paghampas ng hangin sa mga puno ng mangga ang naririnig ko. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa beranda, hawak ang isang maliit na itim na aparato. Ito ang recording device na ibinigay sa akin ni Maria, ang thumb tutu o private investigator na kinuha ko. Sabi ni Maria, Mang Ricardo, maghanda po kayo sa anumang maririnig ninyo. Noong una, ayaw ko pang maniwala. Gusto kong isipin na baka nagkakamali lang ako ng hinala kay Anton. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang katotohanan. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang play. Sa simula, ang narinig ko lang ay ang ugong ng makina ng sasakyan ni Anton. Naririnig ko rin ang ingay ng trapiko sa labas. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Anton. Ang boses na iyon, ang boses na laging napakagalang kapag kausap ako. Ang boses na laging tumatawag sa akin ng Papa Ricardo na may kasama pang pagmano. Pero ngayon, ang tono niya ay malamig. Malayo sa tila anghel na pakikitungo niya sa aking anak na si Christina. Huwag kang mainip, Paolo, sabi ni Anton. Kasunod nito ang tawa ng kanyang kaibigan na si Paolo. Masyado ka kasing nagpapakabait sa matandang iyon, Anton, sagot ni Paolo. Ilang buwan na tayong naghihintay. Kailan ba natin makukuha ang perang pinangako mo? Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Anton sa recording. Sabi niya, konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal namin ni Christina sa susunod na buwan, akin na ang lahat, ang lupang ito sa Batangas, ang mga ari-arian nila sa Maynila. Lahat ng iyon ay mapupunta sa akin. Ang kailangan lang nating gawin ay hintayin ang tamang pagkakataon. Kumirot ang puso ko, hindi para sa aking sarili, kundi para kay Christina, ang anak ko. Ang kaisa-isa kong hiyas ay bulag na nagmamahal sa isang lobong nagdadamit tupa, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang usapan nila. Ang sumunod na narinig ko ang tunay na nagpatayo ng balahibo ko. Paano kung tumagal pa ang matanda? Tanong ni Paolo. Mukhang malakas pa si Ricardo. Baka umabot pa yan ng 70 taon. Tumawa si Anton. Isang tawang nakakapangilabot. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya aabot sa susunod na Pasko. May plano na ako. Isang aksidente. Isang simpleng aksidente sa daan pagkatapos ng honeymoon namin.
Isang maling liko ng sasakyan o marahil ay isang atake sa puso dahil sa maling gamot. Sino ba ang maghihinala? Matanda na siya. Maraming pwedeng mangyari sa mga taong kasing edad niya. Nabitawan ko ang aparato sa aking kandungan. Nanlamig ang aking mga kamay. Aksidente? Balak nilang pumatay para lamang sa pera? Para sa lupang pinaghirapan ko ng ilang dekada bilang isang engineer. Sa isip ko, inulit-ulit ko ang salitang iyon. Aksidente, aksidente, isang salitang napakasimpleng pakinggan pero puno ng kasamaan. Narinig ko pa sa recording ang pag-uusap nila tungkol sa halaga ng lupa. Aabot ito ng mahigit 50 milyong piso, Paolo, sabi ni Anton. 50 milyon. Pagkatapos nating makuha ang pera, iiwan ko na rin si Christina. Masyado siyang madrama at nakakasawa. Bibigyan ko lang siya ng konting halaga para hindi na siya maghabol, tapos ay aalis na tayo ng bansa. 50 milyong piso. Iyan pala ang halaga ng buhay ko at ng kaligayahan ng anak ko para sa kanila. Dito sa Pilipinas, ang pamilya ay sagrado. Ang paggalang sa matatanda ay itinatanim sa atin mula pagkabata. Kaya naman ang marinig ang ganitong katraydoran mula sa isang taong ituturing ko na sanang anak ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Napaisip ako. Bilang isang engineer, ang buhay ko ay nakatuon sa pagbuo ng mga matitibay na pundasyon. Ang mga tulay at gusaling ginawa ko ay idinisenyo upang tumagal ng habambuhay. Ngunit ang pundasyon ng relasyon ni Anton at Christina ay gawa sa kasinungalingan at kasakiman. Isang bulok na istruktura na kailangang gibain bago pa ito gumuho at makadamay ng inosenteng buhay. Huminga ako ng malalim at muling kinuha ang recording device. Pinatay ko na ito. Ayaw ko nang marinig ang lason sa kanilang mga boses. Tumayo ako mula sa aking tumba-tumba. Ramdam ko ang sakit ng aking mga kasukasuan. Ngunit sa gabing ito, tila nawala ang lahat ng aking pagod. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang aking anak ay maging biktima ng isang halimaw. Hindi ko hinayaang mamatay ang aking asawa na payapa, na iniisip na maayos ang kinabukasan ng aming anak para lang sirain ng isang tulad ni Anton. Anton, bulong ko sa dilim, mali ang kinalaban mo. Akala nila ay isa lamang akong mahinang matanda. Akala nila ay madali akong maloloko dahil sa aking puting buhok at mabagal na paglakad. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang karanasan ay ang pinakamahusay na guro. At bilang isang engineer, alam ko kung paano ayusin ang mga sirang plano. Bago ako pumasok sa loob ng bahay, tumingin muna ako sa malawak na hangganan ng aking farm. Ang lupang ito ay saksi sa lahat ng aking pawis at sakripisyo. Ngayon, magiging saksi rin ito sa aking huling laban. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong maging matalino. Hindi ko pwedeng basta na lang sabihin kay Christina ang lahat nang walang matibay na ebidensya na hindi niya matatanggihan. Alam kong mahal na mahal niya ang lalaking iyon at baka isipin lang niya na naninira ako dahil sa selos o pagkapraning. Kaya naman, gagamitin ko ang sarili nilang bitag laban sa kanila. Kung gusto ni Anton ng isang aksidente, ibibigay ko sa kanya ang isang sorpresa na hindi niya makakalimutan. Ngunit hindi ito magiging madugo. Ito ay magiging isang leksyon na itatatak ko sa kanyang buong buhay. Sa loob ng bahay, nakita ko si Christina na masayang nag-aayos ng mga imbitasyon para sa kasal. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Papa, bakit gising pa kayo? Ang lamig na sa labas. Baka atakihin kayo ng rayuma. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting puno ng pagmamahal pero may halong lungkot. Huwag kang mag-alala, anak. Nagpapahangin lang ako. May iniisip lang akong lumang project. Tungkol saan po? Tanong niya habang inilalagay ang isang ribbon sa imbitasyon. Tungkol sa pagpapatibay ng hangganan, sagot ko. Dahil minsan, kailangang lagyan ng bakod ang mga bagay na ayaw nating manakaw ng iba. Hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Habang pinapanood ko siya, mas lalong tumibay ang aking loob. Anton, Paolo, simula na ng inyong pagbagsak. At sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong ang bawat metro ng lupang ito ay magiging paalala ng inyong pagkatalo.
Pumasok na ako sa aking silid at kinuha ang aking lumang notebook. Doon, sinimulan kong isulat ang aking sariling plano. Isang plano na hindi nangangailangan ng karahasan, kundi ng purong talino at diskarte. Dahil sa larong ito, ang matanda pa rin ang may huling hirit. Matapos kong marinig ang usapan ni Anton at Paulo sa loob ng sasakyan, tila tumigil ang mundo ko sa loob ng ilang minuto. Ang galit na naramdaman ko ay hindi yung uri ng galit na gusto mong sumigaw o manakit agad. Hindi. Ito ay isang malamig na galit. Isang matalas na galit na parang bakal na dumaan sa apoy. Bilang isang retiradong engineer, alam ko na ang pinakamatitibay na istruktura ay hindi binubuo ng padalos-dalos na emosyon, kundi ng isang maayos at matalinong plano. Noong gabing iyon, habang nakatingin ako sa kisame ng aking kwarto, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ko sila lalabanan sa paraang gusto nila. Hindi ko sila kailangang sigawan o palayasin agad sa aking farm dito sa Batangas. Kung gagawin ko iyon, baka makahanap lang sila ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Baka isipin pa ni Christina na ako ang masama, na ako ang naghihiwalay sa kanila. Kailangan kong maging matyaga. Kailangan kong maging tahimik, isang tahimik na paghihiganti. Kinaumagahan, bumaba ako sa kusina na parang walang nangyari. Nakita ko si Anton na kumakain ng almusal habang nagbabasa ng dyaryo. Mukha siyang napakagalang, napakabait. Binati niya ako ng magandang umaga, Papa Ricardo. Ang sarap niyang sagutin ng isang malakas na sampal, pero pinigilan ko ang aking sarili. Ngumiti ako, isang peking ngiti na kailangan kong gawin para sa aking plano. Sabi ko sa kanya, "Magandang umaga rin, Anton. Mukhang masarap ang gising natin ah." Nagpatuloy kami sa pagkain na tila ba normal ang lahat. Ngunit sa bawat subo ko ng kanin, iniisip ko ang mga dokumentong kailangan kong ihanda. Ang aking lupain, na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso, ay hindi mapupunta sa isang tulad niya. Hinding-hindi ko papayagan na ang pawis at hirap ko sa loob ng maraming dekada ay maging puhunan lamang ng kanyang kasamaan. Pagkatapos ng almusal, nagkunwari akong pupunta sa bayan para bumili ng ilang gamit sa farm. Pero ang totoo, dumiretso ako sa opisina ng aking matalik na kaibigan at abogado, si Attorney Ramos. Sa loob ng opisina ni Attorney Ramos, inilatag ko ang lahat. Ikinuwento ko ang narinig ko sa recording. Ipinakita ko ang mga kilos ni Anton na tila ba sinusukat na ang hangganan ng aking lupa. Sabi ni Attorney Ramos, "Ricardo, kailangan nating mag-ingat. Ang balak nilang aksidente ay isang seryosong banta sa buhay mo." Tumango ako. Alam ko, Ramos. Kaya naman gusto kong ihanda ang lahat ng papeles. Gusto kong ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa isang trust fund na tanging si Christina lang ang makikinabang, pero sa ilalim ng mga kondisyon na hindi pwedeng pakialaman ng kahit sinong asawa niya. At higit sa lahat, gusto kong ihanda ang ebidensya para sa pulisya. Hindi lang abogado ang pinuntahan ko. Palihim din akong nakipag-ugnayan sa isang kakilala ko sa kapulisan, si Major Santos. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa banta sa buhay ko. Gusto ko, kapag dumating ang araw ng kasal, handa na ang lahat. Gusto ko na, sa gitna ng selebrasyon, doon siya mahuhulog sa sarili niyang bitag. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong bahay para sa paghahanda ng kasal. Nakikita ko si Christina na sobrang saya habang namimili ng kanyang gown. Masakit para sa akin na makita ang anak kong ganito kasaya, habang alam kong ang lalaking papakasalan niya ay may masamang balak. Ilang beses kong gustong sabihin sa kanya ang totoo, pero pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Dahil kung sasabihin ko lang sa kanya ngayon, baka hindi siya maniwala. Baka isipin niyang hadlang lang ako sa kanyang kaligayahan. Kailangan kong ipakita sa kanya ang tunay na mukha ni Anton sa harap ng maraming tao sa araw na inaakala ni Anton na siya na ang nanalo. Isang hapon, lumapit sa akin si Anton habang nasa garden ako. "Papa," sabi niya, "iniisip ko po pagkatapos ng kasal namin ni Christina, baka pwedeng tayo na ang mag-manage ng farm para naman po makapagpahinga na kayo." Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa loob-loob ko, nanggigigil ako. Pero sumagot ako ng mahinahon. "Magandang ideya iyan, Anton. Malaki ang halaga ng lupang ito.
Alam mo ba na may mga nag-aalok na rito ng 60 milyong piso? Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kasakiman. Talaga po, Papa? Napakalaking halaga niyan. Siguradong magiging maganda ang buhay namin ni Christina. Oo, sagot ko. Siguradong magiging maganda ang buhay ng mga taong karapat-dapat. Umalis siya na may malapad na ngiti. Ang akala niya ay nakuha na niya ang loob ko. Ang akala niya ay mamanahin na niya ang lahat ng aking pinaghirapan. Hindi niya alam, bawat hakbang niya ay binabantayan ko na. Bawat tawag niya sa kanyang kaibigang si Paulo ay naitatala na ng mga taong kinuha ko para magmanman sa kanya. Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang larawan ng aking yumaong asawa. Patawarin mo ako, bulong ko sa larawan. Kailangan kong gawin ito para sa anak natin. Hindi ko hahayaang masira ang buhay niya. Ang tahimik na paghihiganti ay parang pagpapatubo ng halaman. Kailangan ng sapat na panahon, sapat na tubig, at sapat na pagtitiis. Hindi mo pwedeng madaliin ang bunga. Dumating ang mga huling linggo bago ang kasal. Lahat ay tila perpekto. Ang mga imbitasyon ay naipadala na. Ang catering ay ayos na. Ang simbahan ay nakareserba na. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga pulis na nakasuot ng sibilyan na magbabantay sa paligid, may mga dokumento na nakahanda na sa korte. At may isang ama na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang kaisa-isang anak. Minsan, kapag naglalakad ako sa farm, nararamdaman ko ang bigat ng aking edad. Ngunit ang bigat na iyon ay napapalitan ng lakas kapag naaalala ko ang katraidurang ginagawa ni Anton. Traidor. Isang ganap na traidor. Gagamitin ko ang bawat segundo ng nalalabing oras bago ang kasal para siguraduhin na walang butas ang aking plano. Kung gusto ni Anton na maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong siya ang unang masusunog. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong tumitindi ang aking pananabik. Hindi pananabik para sa isang kasal, kundi pananabik para sa hustisya. Hustisya, isang salitang napakatamis pakinggan kapag ito ay nakamit na. Anton, bulong ko habang nakatingin sa malayo. Sulitin mo na ang bawat sandali ng iyong pagkukunwari. Dahil sa araw ng iyong kasal, doon mo mararanasan ang pinakamalaking kahihiyan sa iyong buhay. Doon mo malalaman na ang isang retiradong engineer ay hindi basta-basta pwedeng bastusin sa sarili niyang pamamahay. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang katahimikan ng gabi ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Isang kapayapaan na alam kong hindi magtatagal dahil ang bagyong paparating ay magdadala ng malaking pagbabago sa aming lahat. Ngunit hanggat ako ang nakatayo sa lupang ito, hanggat ako ang may hawak ng mga titulo, walang sinumang masamang loob ang makakakuha nito. Ang tahimik na paghihiganti ay nagsimula na, at sa dulo nito, tanging ang katotohanan lamang ang mananatiling nakatayo. Handa na ako. Handa na ang lahat. Ang tanging kailangan na lang ay ang tamang sandali, ang tamang pagkakataon. At ang huling hatol ng tadhana, napakaganda ng umaga rito sa aming farm sa Batangas. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng basang lupa at sariwang mga dahon. Maaliwalas ang langit, at ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa mahalagang araw na ito. Sa gitna ng aming malawak na halamanan, naroon ang isang arko na pinalamutian ng mga puting rosas at orchids. Napakaganda. Tila ba isang panaginip ang lahat. Ako ay nakasuot ng aking pinakamagandang barong Tagalog. Medyo makati sa balat pero tiniis ko. Bilang ama, gusto kong maging kagalang-galang sa paningin ng lahat, lalo na para sa aking kaisa-isang anak na si Christina. Nakikita ko ang mga bisita na dumarating, ang mga ninong at ninang na nakasuot ng kanilang mga magarbong kasuotan. Maririnig mo ang tawanan ng mga kamag-anak mula sa malayo, habang ang mga bata naman ay nagtatakbuhan sa damuhan. Pero sa kabila ng lahat ng kagalakang ito, may kung anong bigat sa aking dibdib, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sabi nila, natural lang daw ito sa isang magulang na maghahatid ng anak sa altar. Malulungkot ka dahil mawawalay na siya sa iyo. Pero iba ito. Iba ang nararamdaman ko ngayon. Nagsimula ng tumugtog ang musika. Isang banayad na kanta na paborito ni Christina. Ang lahat ay tumayo at humarap sa dulo ng pasilyo. At doon, nakita ko siya, ang aking anak.
Napakaganda niya sa kanyang puting gown, mukha siyang isang anghel, ngunit habang lumalapit ako para sunduin siya at ihatid sa altar, napansin ko ang kanyang mukha. Wala ang kinang sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ko ay takot. Isang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Inabot ko ang aking braso sa kanya. "Anak," ang sabi ko sa mahinang boses. Nang humawak siya sa akin, doon ko naramdaman. Nanginginig siya. Hindi lang simpleng panginginig ng kamay, kundi ang buong katawan niya ay tila nanginginig sa kaba. Ang kamay niya, ang kamay ni Christina, ay kasing lamig ng yelo. Kahit na mainit ang sikat ng araw dito sa Batangas, tila ba siya ay nakalubog sa napakalamig na tubig. Napatingin ako sa kanya, gusto ko siyang tanungin. Gusto kong sabihin, "Anak, ayos ka lang ba?" Pero hindi ako makapagsalita dahil nasa harap na kami ng maraming tao. Nagsimula na kaming maglakad. Hakbang. Pagkatapos ng isa pang hakbang. Sa bawat paghakbang namin sa gitna ng mga bisita, lalong humihigpit ang hawak ni Christina sa aking braso. Tila ba bawat segundo ay isang paghihirap para sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan kung gaano kami kagandang tingnan, pero ang nararamdaman ko lang ay ang panginginig ng kanyang mga daliri. Tumingin ako sa unahan. Doon, naghihintay si Anton. Nakangiti siya. Isang ngiti na sa tingin ng iba ay puno ng pag-ibig, pero sa akin, sa paningin ng isang ama, ay tila ba may itinatagong lihim. Naalala ko ang lahat ng perang na ibigay ko sa kanya. Ang mga puhunan para sa kanyang mga negosyo na umabot na sa milyon-milyong piso. Sinabi ko sa sarili ko, "Ricardo, baka pagod lang ang bata. Baka kabalang ito dahil sa laki ng gastos at paghahanda." Ngunit habang papalapit kami sa altar, parang may sumasakal sa akin. Gusto kong tumigil. Gusto kong hilahin si Christina palabas ng garden na ito at itanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero huli na ang lahat. Narito na kami sa harap ng pari. Bago ko ibigay ang kamay ni Christina kay Anton, huminto kami. Dapat ay isang sandali ito ng pagpapaalam at pagbabasbas. Tumingin sa akin si Christina. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bouquet. Ang kumpol ng mga bulaklak na tila ba doon lang siya kumukuha ng lakas. At doon. Sa gitna ng katahimikan habang ang lahat ay naghihintay, may ginawa si Christina. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay. Sa ilalim ng malalaking dahon ng mga bulaklak sa kanyang bouquet, may inipit siyang isang maliit na papel sa aking palad. Mabilis ang kanyang pagkilos, tila ayaw niyang may makakita. Pagkatapos ay mabilis siyang tumingin kay Anton na parabang sinisigurado na hindi nito napansin ang kanyang ginawa. Naramdaman ko ang gaspang ng papel sa aking palad. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ano ito? Bakit ngayon niya ito ibinibigay? Nang makuha na ni Anton ang kamay ni Christina, dahan-dahan akong umatras para maupo sa tabi ng aking asawa. Ngunit hindi ako makaupo ng maayos. Ang isip ko ay naroon sa papel na nakatago sa aking kamay. Dahan-dahan, sa ilalim ng aking barong, binuklat ko ang maliit na pirasong iyon. Nanginig ang aking buong pagkatao nang mabasa ko ang mga salitang nakasulat doon. Hindi ito mahabang sulat. Hindi ito madaming paliwanag. 2 salita lang ang nakasulat. 2 salita na parang isang saksak sa aking puso. Tay, tulong, tulong. Isang salita na puno ng paghihirap. Isang salita na sumisigaw ng saklolo. Muli akong tumingin sa altar. Nakita ko si Christina na nakatalikod sa akin, nakaharap sa pari at kay Anton. Ang kanyang mga balikat ay tila bumabagsak. At doon ko na-realize, ang kasalang ito ay hindi pala isang selebrasyon. Ito ay isang kulungan, tulong. Paulit-ulit ang salitang iyon sa aking isipan, tulong. Ang aking anak ay humihingi ng tulong sa gitna ng kanyang sariling kasal, sa gitna ng Batangas, sa aming sariling farm, kung saan dapat ay ligtas siya. Naramdaman ko ang galit na kumukulo sa aking dugo. Tumingin ako kay Anton. Ang lalaking ito, ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Ano ang ginawa niya sa aking anak? Anong lihim ang itinatago niya sa likod ng kanyang mga ngiti? Hindi ako makahinga ng maayos. Ang papel ay nilukot ko sa aking palad. Alam ko, kailangan kong kumilos.
Hindi ko pwedeng hayaan na matapos ang seremonyang ito na parang walang nangyari. Ang boses ng pari ay tila malayo na sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aking puso at ang boses ni Christina sa aking isip, "Tay, tulong." Bilang isang ama, alam ko ang aking tungkulin. Walang anumang halaga ng pera, walang anumang kahihiyan sa harap ng maraming tao ang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng aking anak. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga bodyguard ni Anton na nakatayo sa paligid ng garden. Bakit ang dami nila? Bakit tila ba binabantayan nila ang bawat kilos ng aking pamilya? Doon ko naintindihan na ang panganib ay mas malalim pa sa inaakala ko. Ngunit hindi ako matatakot. Ako si Ricardo. At sa lupang ito ng Batangas, walang sinuman ang pwedeng manakit sa aking pamilya. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang upuan para patatagin ang aking sarili. Ang maskara ng kasiyahan ay kailangan ng matapos. Sapagkat ang hiling ng aking anak ay hindi ko pwedeng balewalain. Tulong, ang sabi ko sa aking sarili. Huwag kang mag-alala, anak. Narito si tatay. Hindi kita pababayaan. At sa sandaling iyon, alam ko na. Ang kasalang ito ay hindi matatapos sa paraang inaasahan ng lahat. Ang katotohanan ay malapit ng lumabas. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging kalasag ng aking anak. Dahil sa bawat patak ng luha ni Christina, may katapat na pananagot. At sa bawat panginginig ng kanyang kamay, may isang amang nakahandang lumaban hanggang sa huli. Ang hangin sa Batangas ay tila biglang lumamig. Ang lahat ay tahimik, naghihintay sa susunod na bahagi ng seremonya. Pero para sa akin, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Isang salita, dalawang pantig, tulong. Iyan ang huling babala. Iyan ang huling hiling. At sisiguraduhin ko na maririnig ng buong mundo ang sagot ko sa hiling na iyon. Ang loob ng simbahan ay puno ng bango, ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at rosas. Napakaganda ng lahat. Ang mga disenyo ay magarbo. Ang mga bisita ay suot ang kanilang pinakamagandang barong at gown. Kung titingnan mo mula sa malayo, aakalain mong ito na ang pinakamasayang araw para sa pamilya. Ngunit sa ilalim ng magagarang tela at matatamis ng ngiti, may nakatagong lason. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib habang nakatingin kay Ricardo. Alam nyo, ang mga matatandang katulad natin, mayroon tayong tinatawag na kutob. At ang kutob ko noong umagang iyon ay kasing bigat ng madilim na ulap bago ang malakas na bagyo. Nagsimula na ang seremonya. Ang boses ng pari ay banayad, umaalingaw-ngaw sa buong katedral. Ngunit nang dumating ang sandaling itatanong na kung mayroong tumututol sa kasalan, tumigil ang mundo. Nanlamig ang lahat nang biglang tumayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Anton. Sa boses na malakas at buo, sinabi niya ang mga salitang wumasak sa katahimikan. Itigil ang kasal na ito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga ninong at ninang ay nagkatinginan. Ang mga bisita ay tila hindi makapaniwala. Sino ba naman ang mag-aakala na sa gitna ng ganitong karangyaan, magkakaroon ng ganitong eksena? Dito na lumapit si Christina, ang aking kaawa-awang pamangkin. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang mahinang babae na laging sumusunod lamang. Ngayon, handa na siyang magsalita. Lumapit siya sa altar at humarap sa lahat. Ang boses niya ay gumaralgal, ngunit malinaw ang bawat salita. Ikinuwento niya ang nangyari noong gabi bago ang kasal, habang ang lahat ay abala sa paghahanda, habang ang lahat ay natutulog na dahil sa pagod, siya ay nanatiling gising. Isinalaysay niya kung paano niya narinig ang pag-uusap ni Anton at Paolo sa labas ng hardin. Hindi alam ng dalawa na nasa likod lamang siya ng malalaking paso ng halaman. Narinig ni Christina ang bawat plano. Ang bawat masamang balak. Sabi ni Christina, narinig niyang tumatawa si Anton. Sinabi raw ni Anton kay Paolo na ang kasalang ito ay isa lamang hagdan. Isang paraan para makuha ang pera ng pamilya. Narinig niyang pinag-uusapan ang halagang aabot sa 10 milyong piso, 10 milyong piso na gagamitin sana nila para sa kanilang mga ilegal na negosyo. Ang masakit pa rito, narinig ni Christina kung paano siya tawaging uto-uto ni Anton.
Ang lalaking akala niya ay magiging katuwang niya sa buhay ay iyon palang kikitil sa kanyang kinabukasan. Sa bawat salitang binitawan ni Christina, tila may tinik na bumabaon sa puso ng mga nakikinig. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng isang babaeng niloko sa harap ng altar ng Panginoon. Habang nagsasalita si Christina, napansin ko si Anton. Namumutla siya. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa pintuan ng simbahan. Halatang gusto na niyang tumakas. Ngunit hindi niya alam, ang hustisya ay matagal nang nakapaligid sa kanya. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa hanay ng mga bisita. Ang mga lalaking kanina ay tahimik lang na nakaupo, na akala mo ay mga malayong kamag-anak lang, ay biglang tumayo. Sila pala ay mga pulis na nakasibilyan. Mabilis nilang pinalibutan sina Anton at Paulo. "Huwag kayong kikilos," ang sigaw ng isa sa mga opisyal. Ang kagalakan sa simbahan ay tuluyan ng napalitan ng gulo. May mga nagtitiling mga babae, may mga batang umiiyak dahil sa takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko ang mukha ni Ricardo, payapa na siya. Alam niyang sa wakas, nailigtas niya ang kanyang pamilya mula sa isang malaking panganib. Habang pinapaspasan ng posa si Anton, tiningnan ko siyang mabuti. Wala na ang maskara ng isang mabait at disenteng lalaki. Ang nakita ko na lamang ay isang taong puno ng sakim at kasinungalingan. Maging si Paulo, na akala mo ay tapat na kaibigan, ay wala ring nagawa kundi ang yumuko sa hiya. Dinala sila palabas ng simbahan sa harap ng maraming tao. Ang mga kotse ng pulis na nakaparada sa labas ay nagsimula ng magpawangwang. Ang tunog na iyon ay tila isang hudyat na tapos na ang panlilinlang. Naiwan kami sa loob ng simbahan na puno ng katanungan. Ngunit alam nyo, sa kabila ng sakit at kahihiyan, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang katotohanan ay parang sikat ng araw. Kahit anong takip mo, pilit itong sisikat at magbibigay ng liwanag. Lumapit ako kay Christina at niyakap ko siya ng mahigpit. Walang salita ang lumabas sa aming mga bibig, ngunit sapat na ang init ng aming yakap para sabihing tapos na ang hirap. Ang 10 milyong pisong iyon ay hindi kailanman mapapalitan ng dangal at kaligtasan ng aming pamilya. Sa araw na iyon, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi na sa bangko o sa mga mamahaling alahas. Ang tunay na kayamanan ay ang katapusan ng bawat kasinungalingan at ang pananaig ng katotohanan. Ang pagbagsak ng maskara ni Anton ay hindi lamang naging wakas ng isang kasalan. Ito ay naging simula ng aming pagbangon bilang isang pamilyang mas matatag, mas matalino at higit sa lahat, mas tapat sa isa't isa. Minsan, kailangan talagang dumaan sa ganitong unos para malaman mo kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. At sa araw na ito, sa gitna ng altar at sa harap ng Diyos, lumabas ang katotohanang matagal nang itinatago sa dilim. Hay! Napakahirap isipin na may mga tao palang ganoon, ngunit ganyan talaga ang buhay. Ang mahalaga, tayo ay ligtas. Ang mahalaga, ang maskara ay nalaglag na. Gabi na sa aming farm sa Batangas. Tapos na ang gulo ng kasal na hindi natuloy. Tapos na ang ingay ng mga usap-usapan. Sa wakas, ang paligid ay payapa na. Nakaupo kami ni Christina sa aming lumang balkonahe, habang dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno ng kape. Pinagmamasdan namin ang malawak na langit na punong-puno ng bituin. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Ramdam ko na hindi na siya nanginginig. Kalmado na siya. Ito na ang sandaling matagal ko nang pinaghahandaan. Ang sandali ng pagtatapat. Sinabi ko sa kanya, "Anak, patawarin mo ako kung naging masyadong simple ang buhay natin. Alam mo naman, ang akala ng marami, tayo ay sapat lang ang kinikita sa pagsasaka. Pero ang totoo, higit pa doon ang iniwan ko para sa iyo." Ipinagtapat ko sa kanya ang lihim na itinago ko ng ilang dekada. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho at matalinong pag-iipon, nakapagtabi ako ng higit sa 10 milyong piso sa bangko. Hindi lang iyon, may mga titulo rin ako ng lupa sa ibang bayan na hindi ko kailanman ipinagmalaki. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako, "Tay, bakit? Bakit kailangang magkunwari na tila wala tayong labis na yaman?" Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang mundong ito ay mapanlin lang. Maraming tao ang lalapit sa iyo, hindi dahil sa iyong pagkatao, kundi dahil sa laman ng iyong bulsa.
Namuhay tayo ng payak upang protektahan siya. Ayaw kong lumaki siyang nakadepende sa pera. Higit sa lahat, ayaw kong maging pain siya para sa mga taong mapagsamantala. Gaya na lang ng lalaking sana ay mapapangasawa niya kanina. Ang lalaking iyon, akala niya ay pera lang ang makukuha niya sa amin. Hindi niya alam, ang tunay na kayamanan ko ay ikaw, Christina, ang aking anak. Sa gitna ng aming pag-uusap, doon namin napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang katapatan na mayroon kami sa aming pamilya. Ito ay ang pakiramdam ng seguridad. Ang kaalamang kahit anong mangyari, mayroon kaming masasandalan. Ang pagmamahal na itinanim namin sa tahanang ito, sa bawat sulok ng aming farm, iyon ang hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Walang halaga ng piso ang makakatumbas sa kapayapaan ng loob na nararamdaman namin ngayon. Ngumiti si Christina sa akin. Isang ngiting puno ng pasasalamat. Doon ko nalaman na naiintindihan na niya ang lahat. Hindi ko lang siya binigyan ng pera, binigyan ko siya ng kalayaan. Kalayaan na mamili ng taong tunay na magmamahal sa kanya, hindi dahil sa aming yaman, kundi dahil sa kanyang ganda at kabutihan. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nanatili kaming magkasama sa balkonahe. Ang aming kwento ay hindi natapos sa isang marangyang kasal. Sa halip, nagsimula ito sa isang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang katotohanan ang naghari. Ito ang aking pamana. Isang pamanang puno ng pagmamahal. Isang pamanang hinding-hindi maglalaho kailanman.